Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, isang makabuluhang talakayan na naman ang ating pag-uusapan dito po sa update natin ngayong araw po ng Sabado. So mukha pong nakauwi na po ng Pilipinas si Bossing Vic Sotto kasama ang kanyang pamilya from Japan. Kahapon po kasi nag-Instagram si Ponin Luna Sotto na kung saan kumakain sila nitong si Bossing Vic Sotto sa isang restaurant, and parang feel ko sa Pilipinas yung ambience nito, pero hindi pa natin sure kung present si Bossing Vic Sotto ngayong araw po ng Sabado dito po sa Itbulaga kasi syempre kailangan pang magpahinga niya, pero depende na yon kay Bossing Vic kung magpapahinga ba siya or rekta siya ng Itbulaga mamaya. Abangan na lamang natin dahil hindi po kompleto ang araw o ang Itbulaga pag walang Bossing Vic Sotto sa naturang programa. Samantalang si Atasha Mulak naman mukha pong may panibagong TV commercial na ilalabas from Palmolive po yan. Kasi nitong mga nakaraan lagi ko pong nakikita na meron siyang shoot na ginagawa. So antabayanan na lamang natin itong TV commercial ni Atasha Mulak. So talagang napaka-in demand nitong si Atasha, kabi-kabila yung kanyang mga ginagawang shoot para po sa kanyang mga endorsement, Nakakatuwa lang kasi nagsimula siya sa Itbulaga. Talagang dun siya sobrang minahal ng maraming mga dabarkads, maraming mga netizen, 'di ba? Nakakatuwa na Itbulaga ang naging dahilan kung bakit patuloy na sumisikat ang anak nitong si Aga Mulak. Although wala siya lagi dito sa Itbulaga, pero naintindihan naman natin yon dahil sobrang busy nitong si Atasha. Ang dami pong gustong kumuha sa kanyang mga advertisers dahil malaki po ang tiwala nila kay Atasha Mulak na maima-market na to sa malaking customer ang naturang brand. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa katanungan po ng isang netizen dito po kay Derek, na kung saan mapapaisip nga naman po kayo. Sabi dito, ano po sa tingin nyo? Bayad na ba ang mga cast nitong pelikula nito or hindi pa in full? Kasi pag hindi ito magbayadan, baka mauwi sa kasuhan itong storya nitong pelikulang ito. Mare-ar yung talent nilang lahat. So ito po ay tinanong kay Attorney Jesus Palsis ng isang netizen, So mapapaisip nga naman kayo, bayad na nga kayang lahat yung mga artistang yun? Nabayaran kaya ng full yung mga artistang gumanap sa naturang pelikula? Kasi kung hindi, di panibagong kasuhan na naman po ang magaganap dahil sa Pepsi Paloma movie na yan. So antabayanan na lamang natin yung mga pwedeng mangyari dito sa pelikulang yan. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa Pinoy Flix na kung saan ay inilaglag po ang naturang producer ng pelikulang Pepsi Paloma. So siya na kaya? Eto na kaya yung totoong producer? Kasi nananatiling pahulaan pa din po sa mga netizen etong producer dahil hindi po sila naniniwala. So narito po ang kabuuang article, basahin natin Ayon sa Pinoy Flix, ang Films and Entertainment Production ang distributor ng controversial na pelikulang The R of Pepsi Paloma. So distributor lamang po pala itong Pinoy Flix Film and Entertainment Production. Hindi po pala sila yung producer. Ayon yan dito sa write-ups Sabi pa dito, handa silang tugunan ng additional requirements ng Movie and Television Review and Classification Board ng MTRCV. Ito ay upang makakuha na sila ng bagong playdate ng upcoming film. Magugunit ang sinabi ng MTRCV na hindi pa nila pwedeng i-review ang pelikula dahil kailangan muna ng certificate o clearance of no pending criminal, civil, or administrative case mula sa Regional Trial Court Department of Justice or DOJ at Office of the City Prosecutor. Nakausap ng Inquirer ang presidente po ng Pinoy Flix Films
na si Jose Olinares at ang sabi niya, magre-request po kami ng certification or clearance mula sa RTC ng Muntinlupa Prosecutor's Office Muntinlupa at DOJ. Pero dahil sa February 5 na ang playdate, hindi pa namin sigurado kung aabot kami sa pagkuha ng requirements. So hindi po yan naabot kasi February 1 na po ngayon eh. Tapos natapat pa ng weekend itong 1 and 2. 'Diba? So sa Lunes na po nila yan maaasikaso, mga kadaberkad. Sabi pa dito, kung hindi kami aabot, hihilingin namin sa producer. Sinabi niya na hihilingin daw nila sa producer, no? Sinabi ng Pinoyflix na hihilingin nila sa producer ng pelikula na i-reschedule daw ang playdate. So mare-reschedule yan. Yan po yung sinabi ko sa inyo nung nakaraan na mare-reschedule yan kung sakali man po napayagan eto ng MTRCB na maipalabas. Pero syempre yung requirements dapat nilang ma-comply. Dagdag pa niya na tinutukoy ang Prodmo Production Inc. bilang producer ng pelikula. So ayan po mga kadaberkad. So sinabi po ng Pinoyflix na Prodmo Production Inc. daw ang producer ng naturang pelikula. So syempre since ni-reveal, nilaglag ang production or yung producer ng naturang pelikula, nag-research ako tungkol dito sa Prodmo Production Inc. na to. And mukhang wala naman akong background na nakikita, no? Ito ba ay isang panakipbutas lamang na production na naman? Kasi wala po akong nakikitang background ng naturang production eh. Nakakaloko na, di ba? Kung ano-ano na lamang. Para bang pinapaikot-ikot na lamang tayo at pinaglalaroan kung sino yung tunay na producer ng naturang pelikula. 'Di ba? Parang pampronta lamang yung mga tinutukoy nila na mga producer na yan. Pero wag kayong mag-alala mga kadaberkads dahil hindi naman tayo titigil sa pag-imbestiga din at pagsasaliksik kung sino ba talaga ang totoong producer ng naturang pelikula dahil napakalinaw po ng motibo eh. Napakalinaw ng motibo dahil pinipilit nga po nila na ipalabas ito by February 5. Sinasabay talaga sa mga anuhan po ng mga politiko. Diba? Sino ba yung mga politiko na Soto? Si Tito Sen, si Vico Soto. 'Di ba? Ang target nilang sirain dito ay si Tito Soto and syempre yung anak ni Bossing Vic Soto. Etong si Vico Soto, 'di ba? So napakalinaw. Ang death anniversary pa po pala nitong si Pepsi Paloma mga kadaberkads ay May 31. So bakit hindi May 31 i-schedule ang naturang pelikula? Bakit pinipilit po nila na February 5 ipalabas ang naturang pelikula? So nakakaloko lang, hindi po ba? Well, hindi po nila ako madadala sa mga pronta nila na production or producer na yan. Patuloy po tayong mga ngalap ng mga info kung sino ba talaga ang producer niyan. Yung tunay na producer talaga. Hindi po yung mga pangpronta, mga panakip lamang yan sa katotohanan. So hindi po tayo matitinag sa mga ganyang pangpronta na producer. So hanggang dito na lamang ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.